Hello, magandang gabi po. Ito na ating pag-usapan sa ngayon ay itong impeachment. Ano ba nangyari kanina? Ito po si Dr. Toto Tirador, engineer na doktor pa. Ngayon, ang ating pag-usapan po ay ang ano ba ang nangyari? Okay, ang nangyari po ay nagsampa na po ng sagot si Sara Duterte sa kanyang impeachment bilang sagot sa impeachment complaint laban sa kanya. At ang sinabi niya ay pag-usapan natin. Ngayon, binigyan niya ng kopya, mga 5:00 mahigit na siya nagsampa, binigyan niya ng kopya ang Senado, doon siya nagbigay at saka binigyan na rin ng kopya ang kalaban ng mga House of Representatives. Yun po ang nangyari kanina. So, ngayon kung nabigyan niya, alamin natin sa balita kasi wala naman tayong hawak na kopya ng kanyang sinampa. So, aasa tayo ngayon sa sinampa niyang sagot o petition for certiorari sa Supreme Court na doon po nagbabase, sigurado ako, ang kanilang argumento. Pero isa lang po ang nilabas nila na pahiwatig sa media na sinabi nila na labag na sa one impeachment rule ang sinampa na reklamong impeachment. Kasi pang-apat na yon. Yun ang kanilang argumento. So ito po ang ating tatalakayin sa ngayon. So ito po ang una, nais kong sabihin na ang binasihan nila ay ang katotohanan na alam nyo naman na apat ang lahat ng impeachment na reklamo na sinampa nila. Ang una ay naisampa ng grupong akbayan kasama si Malayla de Lima sa tinatawag na mamamayang liberal. Sinampa nila po yun at December 2. Ang sinampa nilang reklamo ay beripikado. Ano ibig sabihin beripikado? Nakasunod po sa utos ng batas na dapat po ang beripikado ay ganito, na yung mga pumirma bilang nagreklamo o complainant ay nanunumpa sa nakakabit na papel na tinatawag na verification, na nabasa nila ng buong-buo ang reklamo at naunawaan nila buong-buo ang reklamo at ang kanilang mga sinulat doon ay lahat pawang totoo at tama ayon sa kanilang personal na kaalaman o ayon sa mga authentic na mga talaan o records. Yung una ay verifikado. So kung verifikado siya in the sense na tama, nasunod yung sinabi ko na verified. So kung verified siya, dapat susundin din ang proseso ng batas. So, punta tayo sa mga pangalawa. Yung pangalawang reklamo ng impeachment ay sinampa noong December 4, 2024. So ngayon, ganun din, inusisa ko, verifikado din na nagsasabi, ang nagreklamo doon sila ni Congresswoman Franz Castro, ang nag-endorso, si Congresswoman Arlene Brosas at si Congressman Raul Daniel Manuel. Ang mga nagreklamo doon marami. Sila ni Teddy Casino, kaibigan ko si Teddy Casino at iba pa, marami po silang lahat. Next, ang pangatlo ay sinampa naman ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Kasama na dyan yung isang party list na taga Iloilo. So, nagsampa sila tatlo. So, December 19, walang action na nangyayari. Dumating sa February 5, huling araw ng sesyon ng House of Representatives at ng Senado, ay nagpirmahan ang 215 na congressmen. Pumirma sila lahat sa pagrereklamo laban kay Sara sa impeachment. So, ang reklamo ay nalagyan din ng verification, pero ang problema, kulang-kulang ang verification. So, saka na natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin ngayon, yung tinatawag na
timeline, constitutional timelines. No? Kailangan hindi malabag ang inuutos ng konstitusyon na timelines. Usisain natin. Yan po ang unang sagot sa mga sagot ni Sara Duterte. Yan po ang kanyang niraise na tinatawag naming affirmative defense. Ibig sabihin po ng affirmative defense, yan po ay pagkatapos lang magsasampa sila ng motion na hihingi nila sa Senado na dinggin muna yung kanilang mga affirmative defenses. Yung mga affirmative defenses, yun po yung dahilan bakit dapat ibasura o i-dismiss ang kaso na wala pang paglilitis na mangyayari. Tandaan niyo po, yung paglilitis ay para timbangin ang mga ebidensya ng pagiging guilty ba o inosente ni Sara. Yung pangunahin naman, affirmative defense, hindi po yan nagtatalakay kung may talagang ebidensya o wala laban kay Sara. Kundi, tatalakayin lamang yan kung nasa batas ba, nasa ayon ba sa batas ang pagsasampa ng reklamong impeachment. At ang batas na tinutukoy dito po ay yung batas na Constitution. Okay? So, ngayon, ang nangyari, sinasabi nila, tingnan natin ano ang press, ang balita sa press na sinasabi na kung ano ang sagot ni Sara. Sagot, ito, i-search natin . Yan, sagutin natin. Sabi niya dito sa balita, ipapakita ko yung balita ng GMA. Itong binalita ng GMA. Pakinggan mo. So, sabi ni si Sara, Sara, VP Sara answers impeachment court. 6, dismissal of complaints. So, yan po ang sinagot ni Sara kanina. So, bago ako mapatuloy, siguro babanggitin ko muna yung mga unang pumasok, no? So, good evening, engineer. Tanan lang, tanong lang po, tuloy pa ba ang eleksyon sa December 1, 2025? Sa imo lang opinion, salamat. December 1, 20. Ay, sa sa barangay. Wala pa naman pong batas na nailabas na binago. So, ibig sabihin, isipin na lang natin na tuloy. So, maganda na kung sino ang gusto tumakbong kapitan, iski officials at kagawad ay matutuloy yan. Mas maganda na mahanda. Tapos si Thomas Isplana, good Median Toto, Tirador, ano ba ang mangyayari kung hindi sasagot ang kampo ni VP Sara? Sumagot na po. Pero kung hindi sumagot, ay tutuloy lang po. Walang mangyayari. Kundi parang pinapalagay lamang na ayaw niya sumagot, pero tuloy pa rin ang paglilitis. Tapos si Gali Ramirez, good evening po. Okay. Kung hindi naman siya sumagot, Thomas, dagdag ko lang, ay hindi pag-usapan ng impeachment court kung i-dismiss o hindi. Okay? Pero dahil sumagot na si Sara Duterte at ang kanyang unang hingi ay ibasura na kagad impeachment, sigurado ako na sa pagtitipon-tipon ng mga senador bilang impeachment judges ay wala silang ibang gagawin na unang-una kundi magbubuto-butuhan sila kung i-dismiss ang kaso o hindi. Mapipilitan po sila lahat na magbuto-buto sila kung i-dismiss o hindi. Wala silang kawala doon. This time, hindi na si Bato ang nagmumotion to dismiss. Kung hindi, ang mismo ang sinasakdal ang naghingi na i-dismiss. So, obligasyon po ng Senate Impeachment Court na desisyonan. So, the only way na mag-decision sila is pagbuto-butuhan nila. At bago sila magbuto-buto, siyempre, magdidebate muna sila. Yan po. Magandang gabi din, no? Edgar Nacion, saka si Regine Ford, Alter, patay ng impeachment trial. Ayun na nga. Dito na nga natin nga in-expect. So, basahin natin ang balita sa sagot kasi wala tayong kopya kung ano ang hinanap kong kopya, wala talagang kopya. So, basahin natin. Vice President Sara Duterte on Monday formally asked the Senate Impeachment Court
to dismiss the verified impeachment complaint filed against her for being illegal, saying that it violated the one-year bar rule under the 1987 Constitution. The Vice President in her answer ad cautelam, o ibig sabihin na ad cautelam ay with caution. Makanswer ako pero kuy daw. Kasi baka may gagawin pa kaming iba. So, Vice President said in compliance with the Senate Impeachment Court, she was referring to the constitutional provision allowing only one impeachment complaint to be filed against her in 1 year. So, sabi nila, kinote, Vice President Sara Z. Duterte by counsel without waiving any jurisdictional and or other objection she has to this case. And the fourth impeachment complaint respectfully states the fourth impeachment complaint must be dismissed because it is void ab initio. Ibig sabihin, basura na mula sa simula pa lang. Illegal na sa simula pa lang. Kaya void ab initio for violating the one-year bar rule under Section 3, Subparagraph 5, Article 11 of the 1987 Constitution. Arnel Barrientos Jr., a messenger from the law firm Fortune, Narvaza, and Salazar, arrived at the office of the Senate Secretary Renato Bantug at 5:49 p.m., carrying boxes containing copies of the 35-page answer ad cautelam. The House of Representatives earlier received a copy of Duterte's answer to the impeachment complaint at 3:53 p.m. as confirmed by the House spokesperson, Attorney Princess Abante. The House prosecutors now have 5 days from receipt of the answer to provide their own reply. Since June 28 falls on a Saturday, they could still submit up to June 30, Monday. To recall, Duterte was given a non-extendable period of 10 days, starting June 11, to answer to the articles of impeachment against her. Since June 21 was a Saturday, she had until Monday, June 23, to respond. The summons were served to the office of the Vice President in Mandaluyong City by the Senate Sergeant at Arms on June 11, a day after the Senate convened as an impeachment court and the senators took their oath as judges. The Senate impeachment court had voted 18-5 to bring Duterte's case back to the lower chamber without dismissing or terminating it. The House of Representatives impeached Duterte on February 5 with over 200 lawmakers endorsing the complaint. The articles of impeachment were transmitted to the Senate the same day, but the upper chamber adjourned without tackling the impeachment case. Impeachment complaints. There were initially 3 impeachment complaints filed by different groups and endorsed by various lawmakers against the Vice President, mainly alleging betrayal of public trust due to the alleged misuse of over 612 million in confidential funds. The impeachment complaints were filed after the House Good Government and Public Accountability inquiry revealed that based on the submissions of office of the Vice President and Department of Education under Vice President Duterte's tenure as Education Chief to the Commission on Audit, the OVP and the DepEd liquidated the 612 million of confidential funds it received from 2022 to 2023 with acknowledgement receipts containing wrong dates, signatories with no birth records, unnamed signatories, non-readable signatures, among others. So, tinitignan nga, papakita natin ngayon yung tinitira nila. Ulitin natin ha. So, pinuna ng mga abogado ni Sara ganito. The impeachment complaints were filed after the House Good Government and Public Accountability Inquiry revealed that based on the submissions of Office of the Vice President and okay, diretso lang tayo. These 3 complaints, however, were not forwarded by the House of Secretary General Reginald Velasco to the Office of the Speaker, lately Representative Martin Romualdez, a requirement for the complaint to be scheduled for House Committee on Justice level deliberation. A fourth impeachment was filed in February and was gathered over to exactly 215 lawmakers as endorsers
or way higher than the one-third of all the House members needed for the complaint to be sent directly to the Senate for trial as stated in the 1987 Constitution. The fourth impeachment complaint accused the Vice President of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes, mainly over alleged misuse of around 612.5 million worth of confidential funds and threatening to kill President Ferdinand Marcos Jr., his wife Lisa, and the president's cousin and Speaker Romualdez. So in other words, let me just be clear na hindi po kasama sa reklamo ang para sabihin na nagtraidor si Sara Duterte sa inang bayan. Wala kasing kaso, hindi kasama ang treason. So, very clear, walang treason na. So, kaya yung iba na kontra kay Sara, sinasabi traidor. Mga Duterte, traidor daw. O sige, ano na lang traidor? Wala. Klaro, walang ka. Fair tayo, alangan naman sabihin natin na may traidor dyan. Wala pong sinabi na traidor na akusasyon na. Okay, let us now see this. Ang basihan natin kung ano ang sagot ni Sara Duterte ay pwede nating gagawin reference itong sinampa niya na petition for certiorari doon sa Supreme Court. Ito ngayon ang basihan natin. Siyempre, inulit lang nila yun. So ito po yun sa Supreme Court na kopya. Ayan po. So number 62, pupunta tayo dyan mamaya. Ito po yung complaint, no? Copy. Sara Z. Duterte versus House of Representatives. Okay, yan. Petition for certiorari and prohibition. Ngayon, tingnan mo dito yung ground niya. Sabi niya ay wala ng jurisdiction ang House, ang Senate para mag-entertain sa kasong ito dahil pang sobra na to sa isang reklamo. May tinatawag na itong itino-invoke niya. First, this petition raises genuine issues of constitutionality as it primarily involves a constitutional standard set under Article 11 of the Constitution relating to impeachment proceedings, specifically the one-year bar under Section 3, Paragraph 5 thereof that states in no uncertain terms, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Okay? So, ang theory ng depensa ni Sara ay nagsasabi, ang reklamong inabot nila sa Senado ay yung reklamo na kung saan ay pang-apat na ito. So pang-apat na at may nauna pang 3 reklamo. O ito yung binanggit niya mga 3 reklamo. Kita niyo yan? Yan ang 3 reklamo yung binanggit niya nauna. Sabi niya, ang complaint endorsed by Akbayan Citizens Action Party Representative Percival Sendanya. First impeachment complaint. Kailan sinampa? December 2. Second, complaint endorsed by Makabayan Coalition ng Mamamayan Representatives Franz L. Castro, Arlene De Brosas, and Raul Daniel Emanuel. So, December 4, 2024 sinampa. Tapos, complaint endorsed by Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. and ang Asosasyon sang Mangunguma ng Bisaya, UWA Mangunguma Incorporated, Representative Lex Colada. So, December 19, 2024, a day after Congress took a recess on December 18, 2024. So, yan po ang reklamo. So, yung kopya nitong first, second, and third ay na-download nila mula sa website ng House of Representatives. Okay, so ibig sabihin, official copy ang meron sila na sinumite sa Senado. So, note that Section 3, Rule 2 of the House of Rules of Impeachment directs the Secretary General. Ang sinasite nila Section 3 ng Article 11, Section 1, Section 3 ng Constitution nagsabi ang filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment may by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the Office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. So, iyan ang sinasabi
ng ating konstitusyon. Para naman sigurado nyo na itiyan ang Constitution, buksan ko 1987 Constitution at ipakita ko sa inyo. O, ito yung 1987 Constitution. Ipakita ko muna sa inyo bago tayo babalik dyan. O, sige lang, basta siniguro ko na yan na nakasulat. So, diretso tayo. So, because of that, ang pinupunto ni Sara Duterte dito ay kailangan ayon sa batas sa desisyon ng Supreme Court sa mga kaso na lumipas sa Francisco at saka sa mga Gutierrez ay sinasabi doon na para harangan ng naunang reklamong impeachment ang mga kasunod na reklamo, kailangan yung mga naunang reklamo ay naisampa at nagkaroon ng pangunang aksyon ang House of Representatives. So, ito tanungin natin ngayon. So, usually kasi, ang nangyayari ay tatanggapin ng House of Representatives ang reklamo, tapos, immediately, kaagad-agad sa araw na yan, ay ibigay ng Secretary General doon sa Speaker ng House of Representatives. Tsaka ang Speaker, sa loob ng 10 session days, ay schedule niya bilang kasama sa pag-uusapan sa order of business ng House of Representatives sa loob ng 10 session days. Ladies and gentlemen, nausisa ko na po ang session days kung ilan. Nausisa ko po at na-establish ko na po na ang session days ay 16 ang nangyari. Ito po. Basahin ko mga session days. Ito po. December 3, nagsesyon sila. Ang tawag dito ay session number 28. Tapos, December 10, nagsesyon ulit sila ang Kongreso. December 9 pa lang unang session nila. December 9. So, that is session number 28. Sa December 10, session number 28 din, day 2. Pero pangalawang araw na session na yun. December 11, nag-session ulit sila pangatlong araw. So, December 16, pang-apat na araw, ay session number 29 na nila. Nag-session ulit ang House of Representatives. December 17, nag-session ulit sila pang-session number 29 nila, day 2. Tapos, December 18, nag-session ulit sila pang-anim na ito. Ay nag-session sila, that is session number 29, day 3. Tapos, January 13, 2025, nag-session ulit sila ng session number 30. So, pang-pito yun. So, January 14, session number 31, ay nag-session ulit sila, pang-walo yun. So, January 20, ay nag-session ulit sila sa pang-session number 32 nila. So, that was number 9 session. Tapos, January 21, ay nag-session ulit sila pang-session number 33. So, that is number 10 session day. Tapos, number 11 session day, January 25, session number 34. So, January 27, nag-session sila number 12, session day. So, session number 35 ang tawag nila. Tapos, January 28, nag-session ulit sila, that is session day number 13. So, they called it session 35, day 2. Tapos, February 3, number 14, session number 14. Session day number 14. Nag-session sila, they call it as session number 35. Tapos, January 4, session number 15. Nag-session ulit sila, session number 35 pa rin. Tapos, February 5, doon nag-session sila, that was number 16. So, ladies and gentlemen, on record, 16 session days ang lumabas. So, ang ibig sabihin po, nalabag po ang utos ng Constitution na sa loob ng 10 araw ay dapat i-refer na sa order of business. Hindi ginawa. Ibig sabihin, tinulugan nila.
Ganun lang po ang ibig sabihin niyan. Okay, proceed tayo. Ito naman ang argumento ni Sarah. Sabi niya, the one-year bar explained, when impeachment proceedings are deemed initiated. Kailan ba sabihin na initiated siya? Kasi ang requirement ng Supreme Court para makapagharang ang unang reklamong impeachment sa kasunod na impeachment sa loob ng isang taon ay kailangan matatawag mo na initiated na ang reklamong impeachment. Ang definition ng initiated ay kailangan isampa at beripikado, at pagsampa, kailangan may paunang aksyon na ginawa ang House of Representatives. Anong ginawa na paunang aksyon? Ang ginawa po nila ay wala silang ginawang paunang aksyon, kundi inupuan nila. Yan po yan. So ang tanong ngayon, tama po ba? Upuan mo lang? Nauna na? Lampas na 15 session days na? Upuan mo lang? Wala silang inaksyon. Inupuan lang. So ngayon, pagka ganon, ano ang mangyayari ito? So ina-argumento ng mga abogado ni Sarah, yung hindi nyo paggalaw ay maituturing na ring aksyon. At kung maituturing ng aksyon kasi istrikto ang konstitusyon sa pagbibilang ng 10 araw na session days. At kung walang aksyon plus 3 days, so 13 days. Ngayon ang 13 days nila ay nauwi sa January 28, 2025. So paglampas niyan, February 3, 14 day na nila ang session. Ibig sabihin po, nagkaroon na ng initial na action ang House of Representatives base sa argumento ni Sarah sa kanyang mga abogado, at ang unang action ay bilang pag-upo. Deadma. Ibig sabihin, negative action. So ang pag-upo ay isang action na maituturing, kaya sapat na para harangan yung pang-apat na impeachment complaint. So, ibig sabihin, ano ngayon na may consider natin reklamo? Yung December 2 at saka December 4. Hinarangan na ngayon ang 4th impeachment complaint. Klaro? Naintindihan nyo ba? O, sige, basta ganun po ang unang argumento ni Sarah. At hanggang dyan lang tayo. At ang ibang argumento ay patungkol po sa pirma-pirma, pero masyadong mahaba yung usisain na lang natin. Basta at least ito pong argumento ni Sarah. Malakas pong argumento. Hindi ko naman nakita pa kung ano ba yung argumento. Ang ibig ko lang sabihin dito ay, tama sa aking mga sinabi, mga binlag nung una, parang nahulaan ko kung ano ang gagawin ng mga abogado ni Sara Duterte. At nahulaan ko na ito ang unang pinakamalakas nila na argumento. Very clear? Oh. Sa akin, ang opinion ko, pasensya na kayo, opinion ko, hindi naman ako makasara, hindi rin anti-Sara sa ganong isyo. Basta, ang batas lang pag-usapan ang nangyari. Ulitin natin, hindi na natin mababago ang pangyari. December 2, nagsampa ng unang kasong impeachment. December 4, nagsampa ng pangalawang impeachment. Actually, December 4, harangan na yun ng una. Pero sabihin na natin, ang utos ng ating Constitution sa Section 2, Article 21 ay Article 11 ay nagsasabi na sa loob ng 10 araw ay aaksyonan ng Speaker. Ikakalendaryo sa pag-uusapan ng buong kasapi ng House of Representatives. Hindi sinunod ang araw na sinabi ng Constitution. Ibig sabihin, inupuan. Lampas na po ng 10 session days. So kung inupuan at lampas sa 10 session days, ang ibig sabihin yung initial na action na hinahanap ng Supreme Court para sabihin na sapat na makapagharang ng panibagong reklamong impeachment ay nagawa na ang unang action. Anong unang action? Di pag-upo. Binaliwala. Deadma, parang dismissed. Yan po ang argumento ng mga abogado pala ni Sara Duterte. Okay? Hanggang dyan lang po tayo. Mag-ano lang ko. Thomas Isplana, good PM, medyo natuto. Tirador, ano mangyari? Akong hindi. Ito, nakasagot na pala siya. Gali Ramirez, good evening po. Edgar Nacion, Dr. Toto. Regine Ford, good evening. Altair, patay na ang impeachment trial.
Rizal Lippard, good day. BP Sara. Edwin Gonzalez, good evening. Toto Tirador, more power to your show. Salamat po. Jimmy Boy Bahe, si Cheese ang gumawa ng illegal sa Senado. Nag-delay, ano? Si ano po nag-delay? Si Congressman kasi December 2 pa sinampa. Bakit hindi sila gumalaw? Pasensya ka na, Jimmy, ha? Jimmy Boy Bahe. Boy Bahe. Ang may kasalanan talaga to, bakit hindi na sinampa agad? May December 2 na reklamo, hindi na inaksyonan. So si Mike, good job, Inday Sara, ikaw na sa 2020. Edwin Gonzalez, Toto, good evening. Riesgel Lifod, iyak na naman ang Dilawan at mga NPA rito. Saint Black, go VP Sara, majority of Filipinos support you and your family. Riesgel Lifod, solid sa 2028, VP Sara. Artus Car, Sara for President for 2028. Efren Anino Guhilde, parang kamag-anak ni Colonel Grijaldo. Finger Red, Rizal Lifod, goodbye impeachment. Regine Ford, makes sense talaga mga argumento mo, Attorney Kausing, kumpara sa mga bias na vlogger. Fernie Pinto, Jordan, kumusta? Ayos. Laban, kabayan, bunyog, ingat. Rodi Rabi, Pastor Rodi Rabi, good evening. Tapos si Edgardo Suarez, goodbye impeachment. Tapos Jimmy Boy Biyahe, tama po, nilabag ni Cheese, hindi niya sinunod. Naku, iba naman yung usapin yun, Portweed. Ibang usapin yung paglabag nila ni, ang unang naglabag po sila ni Jimmy. Sila ni Romans kasi tulog nila December 2 pa. Kasalanan nila yun. Jimmy Basa, sa haba ng prosesyon sa iniduro din bagsak. Diyan, trial yan. 18 to 5 votes na ang preview. Kahit pumasok sa 20 Congress, ganon pa din. Mas lalong malala kasi lilima na dyan ang Duterte na panalo. O si Bato, si Bungo, si Marcoleta, si Aimee, si Villar. O din saan pa si Mark Villar? Doon, anim na. Si Robin pa, 7. O sino pa iba? O si Alan Peter Cayetano, 8. Isa na lang ang kulang. Hanap pa. Bahala na kayo maghanap kung sinong isa. Sigurado ko si Mig Subiri yan. Si Charlie Mujica. Good evening, Attorney Kausing, watching from Region 5. Oy, marhay ng banggi. Sa mga Bicolano ng kapatid ko. Thomas Esplana, naalala ako sa Kagsawa. Sarap kainin, pati yung ice cream na may sili. Sarap. Thomas Esplana, Engineer Toto, Tirador, pwede ko ito i-share. Yes, pakishare nyo lang po, pakishare. Jimmy Boy Biyahe, matuloy yan, masusunod na pa rin ang justice dyan, Sir Toto. Sige, tingnan lang natin. Keso na Mayan, salamat sa iyo, Dr. Toto. Makatang Tambay, correct. Ito si Igan Jimmy Basa. Kay Sona Mayan, mabuhay po kayo, Sir Toto. Give ang dami talaga matutunan sa inyo, Katoto. GCRN TV, patay na yan, Boss Toto. Ang impeachment na yan, maghain na lang sila ng ulit sa 2026, tama. So ulitin nila yan. So Kisona na yan, sana makasama ka, Dr. Toto, sa susunod na admin. Gali Ramirez, Bonnie Makadangdang, galing mo magpaliwanag, Sir Toto. Salamat po. Great Engineer, galit sa iyo si Inspector. Dapat yellow ka daw. Hayaan mo sila. Ibang opinion nila, ibang opinion ko. But I rest assured, kung ano lang po yung facts na nakikita natin, doon tayo magko-comment. Ito naman, totoo naman ito, na-delayed eh. Wala tayong magagawa. Alangan naman sabihin ko na hindi i-dismiss. Talagang totoo naman na dinili. Di ba? Hanggang dyan na lang at maraming salamat po.